Kung seguridad natin ay nakabase lang sa mundo, madali tayong masishake. Pero ngayong araw na ito, ginugunita natin ang Resurrection Sunday na may isang truth na hindi nagbabago. Ano yon? Nabuhay si Jesus. At dahil buhay si Jesus, pwede tayong maging sigurado kahit magulo ang mundo. Amen po ba? Hindi siya nagkakmilag ng kaibigan. Hindi siya nagkakila ng bato. Sa bawat pagsunod, may breakthrough na kasunod. Hindi agad-agad, hindi madali, pero sigurado. What you see is not final. Dahil ang Diyos na nagpagulong ng bato noon ay patuloy pa rin kumikilos ngayon. That what you feel is not reliable. Dahil ang security natin ay hindi nakabasa sa emotions, kundi sa buhay na Kristo. Yung sinasabi mong wala ng pag-asa, ngayon ay bubuhay ng Diyos. Buhay si Jesus. At ang kwento mo ay hindi pa tapos. Because the tomb is still empty, Jesus is still alive, and your story is not over. Jesus is alive! 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 Breaking through the fear. Victory is here. Victory is here now. Please, Resurrection Sunday! Ginagawa ang Diyos. Ang Diyos, tandaan natin, ang may final say. Hindi ang diagnosis, hindi ang sitwasyon mo ngayon, at lalong hindi ang nakaraan. Tanging ang Diyos ang muling magsasalita sa buhay mo. Hindi pa tapos ang kwento mo. Blessed Sunday Light Church! We are all excited to praise the Lord. Amen! Amen. Tatayo po tayong lahat. We will worship and praise the Lord. Come on! Hallelujah! Thank you, Jesus. We praise you, Lord. And we thank you, Panginoon. Ikaw ang itataas namin, wala nang iba. Come on, if you were excited to lift up His name, we will sing this song to God. Come on, just sing. Oh, oh, oh.
Hindi dapat tayo matakot. Come on. God is fighting for us. Come on. Hallelujah. Come on, everybody, clap your hands for Jesus and let's sing this song as our declaration. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Come on, shout it out one more time. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken.
Amen. Sino dito ramdam na ramdam niyo yung presence si Lord? Praise and worship pa lang. Amen. Let's start our Light 60 po. Sige, let's greet one another in this church. Hallelujah. Ayan, magandang araw po, Light Family. Sige po, isa pa pong the best na palakpak para sa the best na Diyos. Ayan, so bago po tayo magsiyo po, dahil summer na, pwede niyo po bang bigyan ng mainit na pagbati ang katabi ninyo? Pwede niyo po siyang kamayan, i-high five, kahit ano po, just make them feel welcome po sa araw na ito. Ayan, wag po kayong mahiya. Ayan, hallelujah. Dahil po dyan, sige po, thank you so much, Light Family. Maaari na po tayong magsiyo po. So, Light Family, ramdam nyo na po ba? Ramdam nyo na po ba na summer na talaga? Amen. Sa init ng panahon, parang gusto na lang maghalo-halo or mag-outing yung katabi nyo. Tignan nyo po siya. Ayan. Pero alam nyo po ba, Light Family, na kahit gaano kainit ang panahon ngayon, ay may mas matindi pang init tayong nararanasan at yon ay walang iba kung hindi ang init ng pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pwede po bang pumalakpak ang nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Hallelujah. Ayan po. This second Sunday of April is not just another Sunday. Naniniwala po ako that it is a reminder that every new week is a fresh opportunity to encounter the goodness of the Lord in a deeper and more personal way. So, if you are here today, take this as a sign na merong gagawin ang Diyos sa buhay mo ngayong araw. So, syempre, hindi po makukumpleto ang selebrasyong ito kung wala kayo at lalong-lalo na ang ating mga bagong kaibigan na kasama natin ngayon. Walang iba kung hindi ang ating mga VIP or ang ating mga first-timers. Ayan po, if you are a first-timer, pwede po ba namin kayong anyayahan na tumayo? Sige po, wag po kayong mahiya. Ayan, Light Family, let's give them our warmest welcome. Kung malapit po sila sa inyo, pwede niyo po silang kamayan, kamustahin, or batiin. Ayan po, sa lahat po ng ating first-timer na nakakasama ngayon, welcome home po sa inyo. At naniniwala po ako na hindi lang po kayo basta napadpad ngayon dito, but I do believe that you belong here. And we are truly honored and grateful na pinili niyo pong mag-celebrate at mag-worship kasama kami ngayong linggo. And reminder lang po sa lahat ng ating first-timer na after po ng ating celebration, our Light Connect team will personally connect with you for a short 5 to 7 minute welcome huddle. And sandali lang po ito, so don't be shy and don't worry po. And meron din po kaming simple token of appreciation para sa inyo. So kindly stay for a few minutes after po ng ating celebration. And palakpakan po natin ulit ang ating mga first-timers. Ayan, ngayon naman po, gusto rin nating i-celebrate, of course, ang ating mga returning friends. Ayan po, kung pangalawang beses nyo na po na makasama kami ngayong araw, pwede nyo po bang itaas yung kamay ninyo? Ayan, palakpakan po natin si Lord sa mga piniling bumalik. Ayan, to all our second-timers, welcome back po sa inyo at nakakatuwa pong makita na gusto nyo po at bumalik po kayo ngayon. Ibig sabihin po, meron po kayong nakita or naramdamang something special dito at mas excited po kaming makasama pa po kayo ulit. And tulad po ng mga first-timers or mga bago naming kaibigan, meron din po kaming munting token para sa inyo bilang pasasalamat sa inyong pagbabalik. Muli, sa ating mga new friends, welcome home po. At sa ating mga returning friends naman po, welcome back po sa inyo. You are always belong here in Light Family.
Ayan, ngayon naman po, let's take a look at what's happening in our Light Church family. So, grabe po no, last Sunday lang po. Last Sunday was truly powerful and victorious. Ayan po, the atmosphere was filled with joy, hope, and undeniable presence of God. Lives were touched, hearts were renewed, at tunay nga pong naranasan natin ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Ayan, tunay po nating naranasan ng tagumpay na dala ng muling pagkabuhay ni Kristo at talaga pong buhay ang ating Diyos at patuloy siyang kumikilos sa gitna natin. Amen. Ayan, pwede po bang pumalakpak ang na-bless sa ating sunrise celebration? Amen. And next naman po nating announcement. Here's something exciting. Our Light Cell season is finally here. Ayan po, nagsimula na ang ating one-on-one sessions ngayong April 6 to 12 and lessons will continue until May 14. So kung ikaw po ay kasama sa batch na ito ng ating lifestyle, ayan po, get ready for a life-changing experience. At syempre po, mark your calendars for our lifestyle graduation. Ang ating lifestyle graduation po ay magaganap on May 15, 2026, Friday po ito, 7 p.m. dito po sa ating simbahan. At sigurado po that this will be a moment of celebration, testimonies, and breakthroughs. Ayan po. Wow, palakpakan po natin si Lord. Ayan. And that's all po for our light news. So, ramdam ko na po ang excitement ng bawat isa. Excited na po ba ang bawat isa sa ating celebration ngayong araw? Amen. So now, let us open our hearts, stay expectant, at ibigay po natin ang ating buong atensyon sa ating Panginoon because this moment is not ordinary, but this is a divine encounter. So, have a blessed Sunday celebration, Light family. Ayan po, blessed Sunday po sa ating Light family at sa ating team online. Pwede niyo po bang batiin yung katabi niyo sa kaliwat kanan, sabihin sa kanyang, blessed ako na nandito ka. Amen. At speaking of blessed, lahat po ba tayo na blessed ng sunrise? Praise God. At dahil blessed siya na yung katabi mo, ready na siyang magbalik kay Lord. Amen? Kaya naman po, sabay-sabay po nating sabihin, it's giving time. At pwede niyo rin po bang sabihin ulit sa katabi niyo, walang magsisiyar ha? Joke lang po. And kaya naman po, allow me to introduce myself. I'm James Eric Cabral, a young professional at isang youth leader ng ating simbahan. And alam niyo po ba, karamihan po sa atin ngayon, kapag naririnig yung word na giving o tithes, automatic may pressure. Amen po? Maybe iba sa atin may tanong na, kailangan ba talaga? Or bakit ako magbibigay? You know what po? Nung una ko narinig ang salitang giving o tithes, honestly, pressure ang nararamdaman ko. At may pag-aalinlangan na magagawa ko bang magbigay kay Lord? Kasi po bukod sa isang breadwinner sa family na nag-support financially, masasabi kong mabigat ang 10% para sa akin. At may mga times na naisip ko, paano kung magkulang ako? Paano kung ako'y mawalan? Pero habang nagpapatuloy ako sa journey ko kay Lord, unti-unting ko naiintindihan na ang tithes pala ay hindi lang siya tungkol sa pera. Hindi lang siya tungkol sa halaga. Hindi rin siya tungkol kung sa obligation o requirements ng simbahan, kundi ito po ay patungkol sa puso at tiwala natin sa Panginoon. Amen po? Hanggang sa dumating ako sa point na na-realize ko na ang lahat ng meron ako ay galing lamang sa Panginoon. Dahil si Lord mismo ang source ng lahat ng bagay na meron ako. Kaya naman natutunan ko magbalik sa Panginoon nang hindi napipilitan. Natuto ko magbigay out of joy. Ngayon, meron ng peace sa puso ko habang every time na nagbabalik ako. Inalis ni Lord yung pag-aalinlangan. Pinalitan niya ito ng pagtitiwala. Wala na yung bigat, kundi nagkaroon ng kagaangan. Dahil alam kong si Lord ang magsusustain sa akin. Kaya naman, habang nagbabalik ko kay Lord, ito na yung naging act of faith and worship ko sa Kanya. Yes, mahirap, pero ako naniniwala na hindi ako pagkukulangin ng Panginoon. Kaya naman, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, hindi ka niya pagkukulangin? Amen. And with that, by the grace of God, nakita ko ang pagkilos ng Diyos sa aking buhay, sa lahat ng aspeto, even sa family ko. Maraming nangyaring pagpapala sa buhay ko na hindi ko ina-expect. Sinapujan niya yung makapagtapos po ako sa Sod 3 at na-promote as a head sa Light Connect Ministry na hindi ko ma-imagine. Sige po, palakpakan natin si Lord. Praise God po. Na hindi ko ma-imagine yung pagtitiwala ko sa Kanya ay naging way para mas magamit pa ako ni Lord sa kingdom niya.
And glory to God po kasi patuloy po akong ginagamit ni Lord sa expansion ng kingdom niya. Ginagamit ako ni Lord sa Light Barreto Community, Light Kabanggan Community, at ganun din po sa ating simbahan sa Light Connect Ministry sa 8 p.m. At naging partner rin po ako ng Young Professional Ministry. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Amen. And hindi pa po doon nagtatapos kasi glory to God din po. Pinagkatiwalaan din po ako ni Lord na mag-lead ng Light Group. Nasa ngayon po ay nakikita ko ang pag-grow neto. At dahil lamang po yun kay Lord. And lastly, nagpapasalamat ako kay Lord na naging part ako ng CIA network. At isa na rin ako sa ginagamit ni Lord na nag-lead sa network namin. Kaya naman po sa mga wala pa pong Light Group dyan, yan po, mag-join na po kayo. And lahat po yan ay hindi ko lang po magagawa ng ako lang. At naniniwala po ako na connected ito sa aking pagbabalik kay Lord. Based on my experience po, kailangan po talaga nating maging faithful. Kasi stewards tayo ng faithfulness ni Lord sa buhay natin. And dito ko po mas naintindihan yung sinabi sa 1 Chronicles chapter 29, verse 14, it says, "But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand." Tulad ni King David, na nanalangin kay Lord habang siya'y nasarap ng bayang Israel, sinabi niya kay Lord na ang lahat ng mga bagay na meron sila ay galing mismo sa Panginoon. Amen po ba? And binabalik lang nila kay Lord yung mga bagay na nare-receive nila. Same thing with us. Na kung ano man yung mga bagay na meron tayo, lahat yun ay galing kay Lord. Kaya dapat clear sa atin na every time nagbabalik tayo ng ating tithes and offering, hindi ka lang basta nagbibigay dahil requirements lang or gusto mo ng blessing. Kundi nagbabalik ka dahil in the first place, wala naman talagang sa atin. And ang tanong ko po sa atin ngayon, sino tayo? Sino tayo para hindi magbalik sa Panginoon? Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, sino tayo? I know na hindi ganun kadali ang magbalik kay Lord at napaka-challenging neto sa atin dahil sa dami nating iniisip na bayarin at gastusin. Tama po ba, mahal ng gas? Amen. Kaya hirap na magbalik yung katabi mo. Pero ako po dito naniniwala na si Lord ang magpro-provide sa mga tao nagiging faithful sa Kanya. Amen po? Kaya naman, as a challenge sa ating church, give what truly belongs to Him. Sabay-sabay po natin sabihin, give what truly belongs to Him. Ayan, palakpakan po natin si Lord. Amen. As we prepare our tithes and offering at habang kayo po ay nakaupo, allow me to lead you a prayer. Heavenly Father, we thank you, Panginoon, for your goodness and faithfulness sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa lahat ng season ng aming buhay, God. Hindi mo kami pinabayaan at hindi mo kami pinagkulang, Panginoon. Lord, naging tapat ka sa amin, Panginoon. Kaya naman, God, as we give sa iyo, Panginoon, Lord, magiging faithful kami, Panginoon. Dahil itong pagbibigay namin, Panginoon, ay isang act of worship and faith namin sa iyo, Panginoon. Lord, pagpalain mo, Panginoon, yung mga tao makakapagbalik sa iyo, Panginoon, ng tapat. At sa mga taong hindi rin makakapagbalik sa iyo, Panginoon, Lord, i-bless mo rin sila, Panginoon, nang sa gayon next week, makapagbalik sila sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Tapat ka, Panginoon, sa aming buhay. Lord, salamat. Sa iyo lamang po papuri na pagsambat parangal. In Jesus' mighty name, amen. So, let's give po. May mga usher po tayo sa ating paligid kung saan pwede nating iabot ang ating tithes and offering. And to those who want to give online, you can send via bank transfer or e-wallet na naka-flash po sa ating screen. I believe na hindi pa po tapos si Lord sa buhay natin and patuloy pa po tayong mag-expect sa may experience natin sa araw na to. God bless us all. Good morning po sa ating lahat. Sino po dito excited na mag-worship sa Panginoon? Amen po ba? Tatayo po tayo as we continue to worship Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, sa mga oras na to, just prepare your heart to worship Him. Come on, no matter what the struggles may have you are, come on. Just lay it all sa paanan ng Panginoon. Whatever is shaking in your life right now, come on, just remember na yung Diyos na pinupuri mo is our foundation, na kailanman hindi masashaken. Come on, sa pagsamba, God can build the rock
that is broken. Come on, just come to Him. And just make Him as your Lord and Savior na God. I rely on you, Panginoon. I rely on you, God. God, you are the God who is faithful, Panginoon. Lord, there is peace in your name. There is peace in your presence, God. That's why we come to you, Panginoon, to worship your holy name, God. For you are the God who can do anything. Come on, if you want to raise up your hands right now, if you want to open your mouth and just adore Him of who He is sa buhay mo, come on, adore Him. Come on, just worship Him. Yes, God. Oh, we just want to thank you, Lord. Oh, you are our rock, Lord. Oh, God, you never fail us. Oh, God, you never fail. Oh, you've been there with us, Lord. You are faithful and true. You are Almighty God. Jesus. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Oh, to move in our hearts, in our lives. Oh, in this place, oh Lord. Jesus. Yes, again. Oh, Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won. He won. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I've lived my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. No, 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 no. Oh, my God never fail. My God never fails. He won't fail. He won't. Yes, God, you won't fail us, Lord. Yes, no, 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 you are faithful. You won't fail. Yes, God, you never fail us. Oh, anything is possible. Anything is possible to God. Come on, just believe that God can do anything. No matter what circumstances may you have. Come on, just build your foundation to God. Just build your rock in Him. Come on, make Him as your foundation. Yes, God, you are our rock, oh Lord. You are our cornerstone. Oh, there is peace in your name. There is peace in your name, God. Lord, we will believe in you. We will believe in your power, God. Lord, we will worship you. We will worship you, God. No matter what, Lord. Jesus. Rain came
like your name, like your holiness, God. God, you are almighty, Panginoon. God, you are our foundation. You are our rock, God. That's why, Lord, we rely on you more. We rely on your direction, God. Lord, ang sarap mong purihin, ang sarap mong sambahin. Come on, ikaw mismo, you just open your mouth and just begin to thank God of who He is. Lord, you are mighty, you are powerful, oh Lord. We thank you, God. We thank you, we thank you, we thank you, Jesus. Lord, all to you are the highest praises, honor, and glory. And in Jesus' name we pray, and everybody will say, Amen. Ayan po, malakas sa palakpakan po para sa ating Panginoon. Deliver the Word of God. Let's welcome Pastora Dorothy Joyce Magbuhos. Ayan, hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Nabati mo na ba yung katabi mo? Amen, amen. So sige po, bago tayo po umupo, may gagawin po muna tayo. Pwede po bang i-shake po muna natin ang ating mga katawan? Sige po, shake po. Mula kamay, kamay po muna. Shake, shake, shake ang kamay. Tapos balikat. I-shake din kasama ng kamay. Sige po, hindi ko po nakikita lahat. Nagsishake. Ayan, i-shake nyo po. Then, bewang naman. I-shake din po ang bewang. Ay, nahiya pa yung iba. Tapos, paa. Isama yung paa sa shake. Ayan, sige, shake lang. Ayan, sabi ng mga bakit pinapagawa to sa amin ni Pastor ang aga-aga? Well, anyways, alam nyo po ba na ang pag-shake ay healthy sa katawan? Yung katabi mo, hindi naman nag-shake. Nag-i-amen siyang healthy, pero hindi naman nag-shake. Sige nga po, isa pa, last. Shake! Healthy po yan. Okay. Now, alam nyo po, ayon po sa pag-aaral, kapag daw po sinishake natin ang ating mga katawan, nare-release daw po ang mga tension. Yan. Tingnan mo yung katabi, marami bang tension yan. Diba? Nare-release daw po ang mga stress at ganoon din po ang mga pagod na naipon sa ating katawan. So, yun pala yun, no? Kaya pala mahalagang talagang nagsishake. Di ba? Kaya sino yung mga danceries? Yan, di ba? Talagang nasishake nila lagi yung mga stress sa kanila. Kaya po pansin nyo, ano pong pakiramdam after nyo mag-shake? Di ba? Kahit paano parang, ay, parang may na-release nga. Di ba? Parang may naalis ngang mga pagod or kabigatan sa ating katawan. Well, anyways po, alam nyo po ba na meron din pong nabanggit, okay, na shaking po sa Bible na mararanasan daw po natin or ng mundo po. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon. So basahin po natin, bago tayo umupo, no, basahin po natin ang ating main verse ngayon from Hebrews chapter 12 verses 26 to 28 at sabay-sabay po nating babasahin. In 1, 2, 3, go! But now He has promised, once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. The words, once more, indicate the removing of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and amen. Ang Diyos po mapagpala sa kanya salita. Let's all pray. Let's close our eyes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. We honor you. You are perfect. You are wonderful. You are beautiful. You are awesome. Amazing God ng aming buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil kami ay naririto muli upang maranasan ang presensya mo, makasama ang aming mga kapwa mananampalataya at sama-samang kumain, Panginoon, spiritually, kumain ng iyong mga salita na alam naming magpapalakas sa amin, magbabago ng aming mga buhay, ng aming mga isipan, Panginoon. Lord, alam namin na alam mo ang mga pinagdadaanan po namin ngayon sa aming mga buhay, pero alam din po namin na ikaw ay tapat at sa iyong mga salita na papalakas kami ng mga ito. God, ngayong araw na to, sa mga pagkakataon na ito, Panginoon, excited kami, expectant kami, Panginoon, sa mga gagawin niyo po sa buhay namin. I pray that your word, Panginoon, ay
mag-pierce talaga sa aming mga puso like a double-edged sword, Panginoon. And I pray na mag-create or mag-produce to sa amin ng pagbabago. Mag-produce po sa amin ito, Panginoon, ng bunga na kung saan hindi lang kami ang mapagpapala, pero ganun din ang mga tao sa aming mga paligid. Salamat, Panginoon. Gamitin mo lamang ako as your mouthpiece sa iyong mga anak. We love you. We praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Hallelujah. Okay po. So, yung Hebrews po, or ang Book of Hebrews, okay, ay isinulat po, okay, sa mga Kristiyano or sa mga believers po na nakakaranas ng mga matitinding pressures, okay, matitinding hardships or mga persecutions po sa kanilang buhay dahil po sa kanilang pananampalataya. Kaya nga po, dahil po dito sa mga paghihirap or persecutions po na ito, meron pong temptation sa kanila na iwanan po ang kanilang faith. Kaya naman po yung author po or yung writer po nitong Hebrews ay sinulat niya to para palakasin po ang kanilang pananampalataya at huwag bumitaw, okay, sa ating Panginoong Yesus. And pinapakita din po ng book na ito na si Jesus Christ po at ang New Covenant, can you say New Covenant? Okay, ay higit, okay, na dakila kesa sa Old Covenant. And sa chapter 12 po, yung chapter na binasa po natin kanina, pagkatapos po silang i-encourage na magpatuloy sa kanilang pananampalataya at i-fix ang kanilang paningin kay Jesus Christ, kinompare po ngayon nitong author yung Mount Sinai sa Mount Zion. Sabi niyo nga po, Mount Sinai, Mount Zion. Ayan. Kung saan po, ang Mount Sinai, yumanig po ang lupa. Na-shaken daw po ang lupa ng Mount Sinai dahil po sa boses ng Diyos nung binigay niya po ang kanyang kautusan or yung law. Okay? Kaya nga po, ang sabi po sa verse 26, yung binasa natin kanina, ang sabi po doon, sa Tagalog po, nung mga time na yon, niyanig ng boses ng Diyos ang mundo. Okay? At kung babalikan po natin ang Hebrews 12:18-20, bago po to sabihin ng author, ang sabi niya doon, hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito po yung time ng Old Testament, sinasabi ng author. Ito ay may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim, at may malakas na hangin. So ito yung klase ng pagyanig na naranasan nila that time. Nakarinig sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang tinig. Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang wag na itong magsalita sa kanila. Sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Grabe. And in verse 21, ang sabi, talagang nakakakilabot ang kanilang natanaw. Kaya't pati si Moises ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. So that time, yung mountain experience nila sa Mount Sinai ay puno ng fear, puno ng takot. And at the same time, puno din ng judgment. So that time, God's presence caused physical and spiritual fear sa mga Israelita. Pero, ang Mount Zion naman, okay, kinompare, ang Mount Sinai naman, or Zion naman, ay inilarawan bilang heavenly. Can you say heavenly? Okay, or eternal, okay, na kingdom ng Diyos. Ang sabi po sa Hebrews 12:22-24, sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. So ngayon dito, it talks about the new covenant. Okay, God speaks through Jesus Christ sa tao, giving a kingdom na mananatili magpakailanman. So see the difference ng Mount Zion or Mount Sinai tapos sa Mount Zion. Then pagdating dito sa verses 26-28, ginamit na yung picture ng shaking. Ginamit na yung picture ng pagyanig para ipakita na lahat ng bagay, okay, na created things, okay, created, nilalang, at temporary ay pwedeng ma-shake at mawala. Pero ang kaharian ng Diyos ay hindi matitinag at ito ay mananatili.
Kaya nga po, pinapaalala dito ng author ng Hebrews sa mga believers or sa mga mambabasa niya na believers na wag nilang ilagay ang kanilang security or seguridad sa mga bagay na temporary lamang. Pero mag-ugat ang kanilang buhay sa Diyos at sa kanyang kingdom dahil kahit ma-shake ang lahat dito sa mundo, ang kaharian ng Diyos ay secured at unshakable. Hindi matitinag at ito ay tunay na matibay. And actually po, napaka-timely po ng word na ito sa ating lahat. Why? Tanungin niyo po ako, bakit? Why? Because literally, nakakaranas po tayo ng mga pagyanig. Tama po ba? Diba? Maliban sa earthquake, pero even sa buhay natin, nakakaranas tayo ng mga shakings. Diba? Kaliwat kanan, naawayan, gera, problema, pagsubok, isama mo pa yung mga calamities, mga kalamidad, diba? Pagtaas ng mga bilihin, diba? Ng mga gastusin, and so on and so forth. Marami tayong shaking sa ating buhay. Amen? So, this is the time na dapat alam natin kanino at saan dapat natin nilalagay ang ating security. Amen? Kaya naman po, sa ating series ngayong April, ang title po natin ay Secured. Okay? At ang title po na pag-uusapan natin ngayon ay Secured When Everything is Shaking. Amen? So, pag-usapan po natin ngayon, how God secures us when everything in life is shaking. Paano tayo sinesecure, okay, ng Panginoong Diyos kapag ang lahat sa buhay po natin ay nayayanig? Unang-una is, God promises that shaking will come. Ha, Pastora? Paanong security yan sa amin? Okay na, nangako si Lord ng mga shaking sa amin. So, tignan natin. Ay sabi sa Hebrews 12:26, at that time, His voice shook the earth. Grabe no, boses lang ng Lord. Nayanig na ang mundo, nayanig na ang lupa. But now He has promised once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. Now yung shake po dito in Greek, ang ibig sabihin niya is to rock or vibrate sideways or to and fro. To agitate, okay, in any direction. Sa Tagalog po, mauga o manginig sa lahat ng direction. At ang manner po dito is violent. Okay, violente po. Okay, ang paraan ng pagkayanig dito po. So, hindi ito yung basta shaking lang na ginawa niyo po sa katawan niyo kanina. Okay, pero matinding pagyanig daw po ito sa lahat ng direksyon. Okay? So, itong shaking din po na ito ay hindi po sinabi ng Lord na baka mangyari or baka possible na mangyari, pero ito po ay siguradong mangyayari. Why? Because ang sabi sa verse, He has promised. Sino naniniwala pag nangako ang Lord, tutuparin niya? Amen. So, ibig sabihin, pinangako to ng Lord. Diba? What I like about here is that hindi niya sinabi lang na ang sabi ng Lord, ganto, ganyan. Hindi, sabi niya, ang pangako ng Diyos, yayanigin niya ang mundo. Are you here? So promise is alam natin, ibig sabihin, pag ang Lord na nangako, tutuparin niya yun. At yung once more po dito, di ba, ang sabi, once more, I will shake not only the earth, but also the heaven. Ang ibig sabihin po ng once more, pinapakita na ginawa niya na to dati. Tama ba? And that is from Mount Sinai. Ginawa niya na, niyanig niya na ang mundo. Okay, but this time, sabi niya, gagawin ko ulit. Once more, I will shake. At ano daw po ang isi-shake niya? This time, hindi na lang earth, but even the heavens. Grabe po. Okay, ano daw yung isi-shake? Ang scoop, ang sabi niya, once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. Actually po, sinabi na po ito sa Haggai chapter 2, verse 6. Pinopesahin na po ito. Ang sabi doon, this is what the Lord Almighty says. In a little while, I will once more shake the heavens and the earth, the sea, and the dry land. So, yayanigin ng Lord, hindi lang ang lupa, pero ang buong universe. The atmosphere, okay, the universe, yayanigin. Lahat ng created things, yayanigin ng ating Panginoon. At alam niyo po ba that this shaking is the final, can you say final? And decisive shaking ng Diyos. So ito ang matindi at huling shaking ng Lord sa lahat ng created things.
So malawak po. Sa Mount Sinai, mundo lang, but this time malawak na ang pagyanig na gagawin ng Lord. So ang future na shaking, again, it will be universal. Lahat ng bagay sa langit man or sa lupa ay mag-shake. And mga kapatid, hindi lang po ito physical. Okay, physical na lupa, physical na atmosphere, or na universe, hindi po. Kasama po dito ang mga sistema ng mundo. Yayanigin niya ng Lord. Kasama din po dito ang mga institutions, authorities, mga false securities, okay, na pinagdedependehan ng mga tao sa mundo, even relationships, kapatid. Yayanigin ng Lord sa panahon na to. Even our personal foundation sa ating mga buhay, yayanigin po lahat yan ng Diyos. Are you here? At kung titignan po natin ngayon sa mga nangyayari po sa ating mundo, may mga shakings na po na ginagawa ang Lord. Tama po ba? Di ba sa buhay pa lang natin, ang dami na pong niyayanig ng Lord. Tama ba? So sa dami po ng mga global instability like wars, ganyan, mga disasters, economic uncertainty, moral confusion, di ba? Palala na palala ang kasalanan. Tapos may mga personal pa tayong mga shakings, di ba? Sa buhay like struggle sa pera, lalo ngayon, sa panahon natin ngayon, di ba? Struggle sa health, okay, struggle sa trabaho, sa relationships, nararanasan na po natin ang shaking. And mind you, lahat po ito ay pauna or preparation pa lamang po para sa final shaking ng Diyos sa heavens and the earth. Pastora, pauna pa lang to. Akala ko final na. Hindi pa po. Okay, mas matindi pa po sa final shaking ng Lord. That is why this is a call. Panawagan po sa atin tong lahat na makinig na po sa boses ng Diyos through Jesus Christ and receive Him as our Lord and Savior. Amen? That is why, as an application po natin dito sa number 1, don't be surprised when shaking comes sa buhay natin. When shaking comes sa mundo natin, huwag ka nang magulat. Sabi mo sa katabi, huwag ka nang magulat. Pinangako ng Lord magkakaroon ng shaking. Huwag na tayong magulat na parang bago lang sa pandinig natin na bigla nating naranasan itong pagsubok na to, itong problema na to, itong pagyanig na to. Physical man yan, emotional man yan, spiritual man yan, kasama talaga yan. Sabi mo sa katabi mo, kasama yan, friend. And it means, kung pangako to ng Lord, di mo yan mapipigilan. Hindi natin to mapipigilan. Hindi natin to maiiwasan kasi parte siya ng plano ng Lord. But remember this, bagamat may shakings na nararanasan natin sa buhay at mararanasan natin yung final shaking, tandaan natin na maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Alam niya ang ginagawa niya and so we can trust Him. Diba? Kahit pa sa mga panahon na nakakaranas tayo ng mga shaking sa buhay natin, we can still depend on Him. We can still trust Him. Amen? Because He is in control. At tandaan po natin to, may purpose ang Diyos sa lahat ng shakings na ito. Amen. Kaya nga, number 2, how God secures us when everything in life is shaking, God uses shaking for a purpose. May purpose naman pala ang Lord. So dapat lang natin maintindihan kung ano bang layunin ng Lord sa mga shakings na to. Sabi sa Hebrews 12:27, the words once more indicate the removing, inaalis, of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. So mga kapatid, tandaan natin na hindi po kumikilos ang Lord randomly. Okay? Hindi po siya yung, bahala na kung anong mangyari. Di ba? Hindi po siya bara-bara. Okay? Na kumilo sa mga nararanasan natin sa buhay at sa mga nararanasan natin sa mundo. Tandaan po natin na bawat kilos, bawat salita, bawat pangako ng Diyos may kaakibat na purpose. Amen. So may purpose din ng Lord pagdating sa shakings na sinasabi dito. Okay? Nagagawin niya sa heavens and the earth. Actually po, ang purpose po ng final shaking ng heavens and the earth ay twofold, dalawa. Unang-una is to remove what is temporary and unstable. Para daw tanggalin ang mga bagay na pansamantala at hindi matibay. Di ba sa lindol? Pag may lindol, sa isang gusali, for example, ano yung madalas na naaalis? Yung hindi matibay.
Di ba? Sa gusaling hindi matibay, ang mga naalis. Yung mga hindi matibay, yung mga sementong hindi na nakakabit ng matindi. Di ba? Yun ang natatanggal. So, gano'n yung pinapakita dito. Kaya may pagyanig na gagawin si God, okay, si Jesus, sa huling, okay, sa dulo ng lahat ng ito, ay para maalis lahat ng temporary, lahat ng hindi matitibay. Are you here? So there will be removal. Okay, sabihin nyo nga po, removal. Okay, pag-alis ng ano, ang sabi sa verse, the words once more indicate the removing of what can be shaken. That is created things. So lahat ng create, temporary at aalisin ng Lord. Contextually, ano ibig sabihin nito? This marks yung turning point na mangyayari from the temporary to the eternal. So parang ganito, pag nangyari na yung final shaking ng Lord, ano ibig sabihin nun? Katapusan na ng temporary. At simula na ng eternal things. Are you getting it? So pinapakita nito yung final action ng Diyos sa kanyang creation. Amen? So the things na sinasabi dito na nasi-shaken refers sa lahat ng created order. Lahat ng temporary, lahat ng unstable, name it. Okay? And everything na hindi belong sa eternal kingdom ng Diyos. Lahat daw yan aalisin, tatanggalin kapag may final shaking na ang Diyos. Okay? That's the first purpose, okay, ng final shaking ng Lord. Another, pangalawa, is to reveal and preserve what is eternal and unshakable. Sabi ko kanina, di ba, sa gusali, ang matatanggal, yung weak na, yung mahina na, yung hindi na stable. Tama ba? Pero ano yung mga matitira? Yung matibay. Yung talagang magtatagal. Ganon din sa final shaking ng Lord. Ang sabi sa Hebrews 12:27, so that what cannot be shaken may remain. In other words, God shakes the created things so that He may strip away the temporal and reveal the eternal. Para daw matira o maiwan ang bagay, mga bagay na hindi niyayanig. Ano po pinapakita nito? This shows yung endurance ng mga unshakable things. Na mga unshakable, okay, sa buhay natin. Including, ano yon? Eternal kingdom of God. Which is yung sinasabi sa verse. Ano pa? The new heavens and the new earth. Ano pa? Ang righteous rule ng Diyos sa buhay ng tao at lahat ng redeemed people ng Diyos at even lahat ng eternal, kasama yan sa sinasabing unshakable dito. And note, hindi po, sa time na to, hindi lang po ire-repair ng Lord ang old world, but He is creating something entirely new. May bago. Sabi mo sa katabi mo, may bago. So, ang final shaking ng Diyos ay para i-separate, hinihiwalay niya ang pang-matagalan, ang pang-eternal, saan? Sa pang-temporal. Sa pang-temporary lamang. Para i-expose niya kung ano yung magtatagal or maglalas, okay? At kung ano yung hindi magtatagal. At para i-establish niya ang permanence ng kingdom niya. So, aalisin niya lahat ng korap. Okay, sabi ng katabi mo, sa wakas. Iba yung iniisip mo. Okay, aalisin niya lahat na hindi lang tao ang sinasabi po dito. Okay, pero aalisin niya lahat ng korap at perishable things. At i-establish niya kung ano ang holy at eternal. In short, ang shaking ng Diyos ay for purification. Wow. Sabi mo sa katabi mo, paglilinis. Okay? So, aalisin di ba? Kumbaga, yung mga dumi-dumi, yung mga temporary, aalisin. Purification yun ng Lord. Parang matira is yung eternal, yung holy. Di ba? Yung para sa Kanya. Di ba? Parang gold, di ba? Na pinupurify, dinadaan muna sa apoy para maalis ang mga dumi at ang matira lang ay ang purong gold, purong ginto. Ganun din po sa final shaking ng Lord. Ang goal ay eternal value, hindi temporary comfort dito sa mundo. Amen.
No, sa panahon po natin ngayon, wala pa man po yung final shaking. Pero again, may mga paunang shaking na sa atin ng Diyos na nararanasan na po natin ngayon. At tandaan mo to kapatid, may purpose yan. Sabi mo sa katabi mo, may purpose yan. Anong purpose? Purification ng Diyos. Amen? Purification ng Lord sa buhay mo. Ano ibig sabihin nito? Every time na may shakings tayo na nararanasan sa buhay. For example, ano ba yung mga shakings na yan? Sakit. Diba? Trials, rejections, betrayal sa relationship natin, calamities, literal, nalindol, diba? Bagyo, lahat, gera, diba? Mga wars. Ano ibig sabihin nito? May tinatanggal siya sa buhay mo. Amen. May inaalis siyang mga false security natin sa mga created things. Sa mga temporal at sa mga nasishaken na buhay. Nasishaken sa ating buhay. Para saan? Para ang matira lang at ang makita natin kung ano yung tunay at eternal. Kung ano yung tunay na magtatagal. Amen? So sa mga shakings na yan, nililinis niya ang ating mga puso. Inaayos niya yung mga priorities natin. Sino dito, di ba? Pag nakita na, alam ko, naranasan nating lahat to. Yung kapag nakita na ng Lord, talagang nakadepende ka na lang sa pera mo. Magugulat ka, bigla na lang yayanigin ni Lord yung finances mo. Makasado ka nang nakadepende, umikot na yung buhay mo sa trabaho mo, magugulat ka, yayanigin yung trabaho mo. Ano ibig sabihin nun? Winawasa ka ng Lord? Pinagtitripan ka ng Lord? No. Pinapakita niya, anak, it's just temporal. Hindi yan ang security mo. Hindi ka dyan dedepende. Hindi yan ang confidence mo. Mawawala yan. Amen? And our real confidence is kung ano yung pangmatagalan. Diba? Yung pang-eternal. And that is God. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen? So sa bawat shaking sa buhay natin, pinapakita lang ni Lord kung kanino at saan ka dapat talaga nakakapit. Hindi sa creation, pero sa Creator. Amen, amen. So as an application po sa ating lahat dito sa number 2, examine your life. Mag-e-exam po kami, Pastor? Hindi. I-check mo yung buhay mo. Okay, examine your life. Are you holding on to temporary things for security? Ang pinangahawakan mo ba, ang pinagdedependehan or sinasandalan mo ba yung mga temporary things? Title ba yan? Position ba yan? Di ba? Pera ba yan? Kayamanan ba yan? Relationship ba yan? Naku po. Di ba? May iba dito talagang, hindi ko kaya mawala siya sa buhay ko. Pag nawala siya, gugu ang buhay ko. Totoo, gugu buhay mo kapag sa kanya ka nakadepende. Amen. Yun yung sinasabi dito. Di ba? So ano pa? Ano pa yung mga false security natin? Achievements ba yan? Di ba? Gusto mo talagang laban ka ng laban sa mga achievements. Hindi pwedeng magpahuli eh. Di ba? Lakas ba yan? Di ba? Katalinuhan ba yan? Fame ba yan? Lalo sa panahon natin ngayon. Di ba? Talagang gusto ng mga tao, gusto nila makilala ng lahat. Or kalusugan ba natin yan? I wanna tell you, lahat yan temporary, mayayanig. At aalisin ng Lord sa final shaking. And maybe ngayon, mga kapatid, sinishake yan ng Diyos. Hindi para wasakin ka, pero para i-purify ka. At i-lead ka sa kung ano ang dapat na security mo. Kung ano ang dapat na pinagdedependehan mo at kung ano ang dapat na pinapriority mo sa buhay mo. Amen? So saan ka dapat kumapit? Sa temporal? Hindi. Kumapit ka at umasa ka, hindi sa mga pang-temporal, pero kay Christ at sa mga pang-eternal. Amen? Palakpakan po natin si Lord. And number 3 and the last, how God secures us when everything in life is shaking. God gives His unshakable kingdom. Hallelujah. Binibigay ng Lord or binigay ng Diyos ang kanyang unshakable kingdom. And sabi sa Hebrews 12:28, therefore, nagko-conclude dito. Yung author, sabi niya, therefore, diba, since we are receiving, can you say receiving? Okay? Since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Again po, mga kausap po dito ng author is mga believers na. Okay, mga Kristiyano na dumadaan sa mga persecution, sa mga hardships dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. So, kino-conclude niya po
ng author dito, ang lahat ng kanyang sinabi, therefore. At sinabi niyang, since we are receiving, again, can you say receiving, a kingdom that cannot be shaken. Now, alam niyo po ba, napakaganda po ng ginamit na Greek word dito sa verse na to, yung dun sa we are receiving. Ang phrase po na we are receiving in Greek is one word lamang. It is paralambano. Can you say paralambano? Okay? Ano ibig sabihin nito? Na hindi lang basta po ito simpleng tumatanggap ka lang. Hindi to basta may binigay sa'yo tapos tinanggap mo lang. No. Alam niyo po ba that paralambano emphasizes the grace of God. Biyaya ng Lord. Ibig sabihin, yung kingdom na unshakable, tinanggap mo yan dahil sa biyaya ng Lord. Regalo at biyaya yan ng Diyos sa bawat mananampalataya niya. Sa bawat nananampalataya sa Kanya. And also, ang paralambano po dito, it speaks of inheritance. Ano ibig sabihin ng inheritance? Mana. Ito, gusto to ng katabi mo, di ba? Makuha ang kanyang mana. Pero alam niyo po ba na yung mana dito, or yung inheritance dito, it means, hindi lang po ito pupuntahan. Di ba? Kasi ang sabi, ang inheritance natin dito, in a way, ang re-receive natin dito is yung unshakable kingdom. Okay? At kung ito ay tumutukoy sa mana or inheritance ng mga nananampalataya sa Kanya, ibig sabihin, hindi lang ito yung pupuntahan ng mga believers someday, pero ito ay mismong pagmamay-ari na nila. Amen? Ng mga anak ng Diyos. Pagmamay-ari na to ng mga anak ng Lord. Ang unshakable kingdom. Ano pa? Ano pa? It also, itong paralambano, it speaks of present identity. Can you say identity? Pansin niyo po, hindi po sinabi sa verse na, we will receive someday a kingdom that cannot be shaken. Hindi niya sinabing, we will receive. Ang sabi niya, we are receiving. Ano ibig sabihin nun? Present tense. Ang pagkakagamit, it means ngayon pa lang nire-receive mo na ang unshakable kingdom. At ano bang meron sa unshakable kingdom? Kung ikaw ay para sa unshakable kingdom, kung sa'yo ang unshakable kingdom, this means may pinapakitang identity sa'yo bilang believer. That you are not what? Citizen ng mundong ito, pero citizen ka ng unshakable na kingdom at yun ang identity mo. Hindi pa man to nakikita ng mata mo. Di ba? Hindi man to nakikita sa mundo. Pero ito ang spiritual reality ng mga tunay na mga believers ni Kristo. Mamamayan na sila ng kaharian ng Diyos. Amen? At alam niyo po kung anong pinakamaganda sa paralambano? Hindi lang po ito getting something, but this is about taking into possession. You're embracing it already. You're owning it already. Ibig sabihin, hindi lang to basta passive na receive mo lang, pero niyayakap mo, isinasapamuhay mo na ang katotohanan ito. Hindi lang siya basta doctrine sa'yo, ito yung katotohanan. Diba? Ito yung information na nakuha ko, ito yung doktrina na pinanghawakan ko. No. Hindi lang siya basta information na alam mo, pero ito ang reality na sinasapamuhay mo na. Amen? Ako ay para sa unshakable kingdom ng Diyos. Now, ano po ibig sabihin nito sa ating mga mananampalataya ni Kristo? Na kahit pa ma-shaken ang lahat sa buhay natin dito sa mundo, kahit pa ma-shaken ang langit at ang lupa, tayong mga mananampalataya ng Diyos ay truly secured na. Why? Ni-receive mo na yung unshakable kingdom eh. Amen. Nasa iyo na ang unshakable kingdom. Amen. Na kahit pa shaking ang lahat sa buhay natin, alam natin na sa biyaya ng Diyos, pagmamay-ari na natin ang unshakable kingdom. Amen. Amen. Na kahit pa may mga shakings sa buhay at sa mundo, malinaw ang identity natin na tayo ay temporary lang sa lugar na to, sa mundong ito. Hindi tayo citizen ng mundong ito, pero citizen tayo ng unshakable kingdom ng Lord. Kaya naman niyayakap na natin, isinasapamuhay na natin ang pagiging citizen ng kingdom ng Diyos.
And this is the reality ng mga believers ni Christ. Kahit may mga, alam mo yun, pagyanig sa mundo at sa buhay natin. Kahit may kunin sa atin ang Lord. Kahit may alisin ang Lord sa atin. At kahit idaan tayo sa mga matitinding pagsubok ng buhay, unshakable tayo. Why? Maliwanag sa atin at secured tayo sa tinanggap nating unshakable kingdom ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin si Lord. So ano pong gagawin natin? As an application, balikan po natin yung sinabi sa Hebrews 12:28. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, anong sabi? Let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. So since we are receiving, di ba? Tinanggap mo na. Di ba? Tinatanggap mo na ang unshakable kingdom ng Lord. Ang sabi, magpasalamat ka na. May pinagdadaanan po akong pagsubok niyayanig po yung relationship ko. Niyayanig po yung finances ko. Lalo ngayon, tataas na ng mga bilihin. Paano po ako magpapasalamat? Are you here? Are you getting it? Paano ka magpapasalamat? Alalahanin mong meron ka ng unshakable kingdom. So be thankful. Worship God with reverence and awe. Ang tunay po na na-receive na ang unshakable na kingdom ng Diyos, kahit nakakaranas ng shaking sa buhay, nagpapasalamat at nag-worship pa rin yan kay Lord. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Hindi po takot, hindi po worries, hindi po doubt ang dapat na response natin sa mga shakings natin sa buhay, kundi pagpapasalamat at pagsamba sa Kanya. Kasi malinaw sa atin that the pain of this life, yes, it's hard, but it's temporary. But the joy of eternity is permanent. Amen. May shaking man sa buhay dito sa mundo, may rejoicing naman sa eternity at yun ang permanent. Amen? So let the unshakable kingdom of God steady your shaking heart. Hayaan mong ang hindi nayayanig na kaharian ng Diyos ang magpatatag ng puso mo. Lalo na sa mga panahon na ang lahat sa paligid mo, sa buhay mo ay nayayanig. Nayayanig ka ngayon financially? Nayayanig ka ngayon sa relationship mo? Nayayanig ngayon or niyayanig ngayon ng Diyos ang trabaho mo? Diba? Ang pamilya mo, ang health ng pamilya mo. Diba? At marami pang iba. Maliit, malaki, mahina, malakas na shaking. Pero sabi, hayaan mo na yung unshakable kingdom ng Lord ang magpakalma ng nayayanig na puso na meron ka. Amen. Anchor your life in Christ. And anchor your life dun sa mga bagay na pang-eternal, matibay at lasting at magtatagal. Amen? So, tapos na po ako. Ano po yung tatlo? How God secures us when everything in life is shaking. Una, God promises that shaking will come. Kapatid, huwag ka na magulat. Okay? Kung may darating na mga shaking sa buhay mo, huwag ka nang magulat. Kung nakikita mo ngayon, parang ang dami ng gera, huwag ka nang magulat. Actually, lalala pa yan. That's the truth. If you will read Revelation, makikita nyo po doon. The book of Revelation, makikita nyo ang lahat doon ng mga mangyayari. And it's God's what? Plan. Pinlano na to ng Lord. Bago pa man makreate ang lahat, pinalano na to ng Lord. He promises it. At pangalawa, God uses shaking for a purpose. Tandaan mo, yes, sinishake. May shaking, but merong purpose. And that is para ipakita, alisin una sa lahat ang mga temporary, ang mga mahina, ang mga unstable. At para itira
ipakita kung ano ang pangmatagalan, kung ano ang pang-eternal, kung ano ang mapagdedependihan, at kung saan talaga tayo tunay na makakakita ng security. And lastly, God gives His unshakable kingdom. Binibigay niya na yun sa atin. And what we need to do is to receive it. Receive it. And ako naniniwala, as we receive it, dun lalabas yung thankfulness, dun lalabas yung worship. Ang tunay na tumanggap ng unshakable things, unshakable kingdom ng Lord, sila din yung mga hindi masishake kapag nasishake na ang lahat sa buhay nila. At magugulat ka, nagpapasalamat pa yan kay Lord. Nag-worship pa yan kay Lord. Amen. So, pwedeng ma-shake ang paligid mo. Mangyayari yan. Pwedeng ma-shake ang buhay mo, ang lahat sa'yo. Actually, pwedeng alisin ng Lord lahat yan. Wala namang sa atin eh. So, alisin yan ng Lord. Pero ito, tatandaan mo, ma-shake man ang lahat. Pero ang salvation mo, which is pang-eternal, ang identity mo as a citizen of heaven, which is pang-eternal, at ang eternal destiny mo, which is ang langit, ay hindi matitinag kailanman. So, yun ang panghawakan mo. Pastora, nasa mundo pala ako. Hindi. Kahit nasa mundo ka, yun yung panghawakan mo. Yun yung maging focus mo. Kaya nga, di ba, bago to sabihin nung author, ano munang sinabi niya? Fix your eyes on Jesus. Sino ba si Jesus? Our God and Savior. Eternal ba si God? Eternal ba si Jesus? Yes. Unshakable ba si Jesus? Yes. Amen. And I want to tell you, your salvation, your citizenship in heaven, your identity, your eternal destiny, hindi mo lang yan future hope. Hindi mo lang yung pag-asa na mararanasan mo sa hinaharap. No. It's your present reality. Baka lang nakalimutan mo, ligtas ka na. Sa dami ng mga pinagdadaanan mo sa buhay, nakalimutan mong ligtas ka na. Kaya ibig na magpasalamat, anong nangyayari? Puro tayo reklamo, ang daming problema sa buhay. Ang hirap ng buhay. Oo, mahirap. Pero ligtas ka, may makakapagpasalamat ka pa din sa Panginoon. Amen. Present reality mo, yung citizen ka ng heaven. Oo, citizen ka ng Pilipinas. Pero citizen ka ng heaven, more than citizen ka ng Philippines. Amen. At yung eternal destiny mo, kapatid, yes, lahat tayo naglo-look forward tayo doon. Pero this is sure. Sure na to. Certain na to. Kung ikaw ay tunay na nananampalataya sa Panginoon, sure na ang eternal destiny mo. Panglangit ka. So the focus is not kung anong meron sa mundo. Ang focus mo, anong meron sa eternity. Doon dapat umikot buhay ko. Doon dapat ako sumandan. Yun dapat ang i-priority ko. Amen. Ang tunay na secured ay hindi yung taong walang nararanasang shaking. Kasi lahat tayo makakaranas ng shaking. And even now, nakakaranas na tayo ng shaking. Pero ang tunay na secured, confident, ay yung mga tao, hindi yung mga taong walang pinagdadaan ng shaking, pero yung mga taong may stability, kahit nakakaranas ng shaking dahil alam nila or nasa tama ang security nila. Hindi sa temporal, pero sa eternal. Hindi sa mundo, pero sa Diyos at kaharian nito. Kaya ang tanong na iiwan ko sa ating lahat ay hindi, ano yung shaking sa buhay mo? Or nakakaranas ka ba ng shaking? Hindi yan ang itatanong ko po sa ating lahat. Tatapusin ko tong ating topic ngayon or ating preaching ngayon, Sunday service ngayon, hindi sa tanong kung anong pinagdadaanan mo or kung ikaw ba'y dumada ng shakings ng buhay mo. Because lahat tayo nararanasan yan. Bawat isa sa atin, maybe pag may isang nagsalita sa atin, ang haba ng shakings niya. Ang dami ng listahan niya na mga nayayanig sa kanya. Pero ang tanong na iiwan ko sa ating lahat ngayon is, saan ka nakatayo? Saan or ano
pundasyon ng security mo? Kung darating ang mga pagyanig sa buhay, kung darating ang mga shaking sa buhay, anong pundasyon ng security mo? Kanino ka nakadepende? Kanino ka nakasandal? Sinong confidence mo? Masasabi mo ba na kapag inalis yan sa'yo, confident ka pa din? I wanna tell you, if you want to know kung anong security mo sa buhay ngayon, isipin mo, pag inalis to sa akin, pakiramdam ko ba guguha na buhay ko? Pakiramdam ko ba katapusan na ng buhay ko? Because I wanna tell you, ang mga tunay na magbibigay ng security sa'yo, ng confidence sa'yo, is yung maglalas, yung pang-eternal, hindi yung pang-temporal. Because temporal na mga securities natin, pag nawala yan, wala ka na ding security. Hello? Kung ang security mo, health, paano pag nagkasakit ka? Wala ka ng security. Puro ka na worries, puro ka na takot. Pag nawala ang pera natin, nayanig ang pera natin, naubos ang pera, kakabahan na yung katabi mo. Diba, pag nakita niya na yung wallet niya, naghihingalo na. Every time na lang napupunutin niya sa bulsa niya, nanginginig na yung wallet niya kasi wala nang laman. Diba? Mayayanig ka talaga kung sa temporary, sa mga pangmundo ka aasa. Are you here? Kung nakatayo ka at ang pundasyon mo ay shakeable things, mga temporal na bagay, madadala ka talaga sa mga shakings ng buhay mo. Guguho talaga ang buhay mo. Aayaw ka na talaga sa buhay mo. Pero kung kay Christ ka nakatayo, at sa mga eternal na bagay, mananatili kang matatag hanggang dulo. God is shaking the earth. This is the reality. God is shaking the earth. God is shaking the nation. Pansin nyo? Lahat buong mundo sinishake ng Lord. And even His people. Amen. Tao, mga Kristiyan, sinishake ng Lord. Why? Para ang mag-remain is kung ano yung unshakable at eternal. Tanong, dito natin makikita ngayon, sinong tunay na nananampalataya sa Diyos? Because if we know na tayo ay part ng unshakable kingdom, na tayo ay para sa unshakable kingdom, na para sa atin ang unshakable kingdom, unshakable ka din. Dumating man ang mga shaking sa buhay natin. Pero kung ikaw ay nasi-shake, sumusuko, umaayaw, teka lang, baka kailangan nating i-examine, nasaan security ko? Nasaan ang faith ko? Kanino ko nakadepende? Kanino ako sumasandal? So hayaan mo ngayon, kung may shakings ka, hayaan mo ngayon, i-remove yan lang. I-remove ng mga shakings ng Diyos. Sa buhay mo, lahat ng false security mo. Parang matira lang ay si Jesus bilang center at foundation ng buhay mo. I will end in this verse, 1 Corinthians 3:11. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Jesus is our firm foundation. Mayanig man ang lahat, pero hindi ang Panginoong Jesus. Ito panalangin ko, yanigin man ang mundo, yanigin man ang buhay mo, pero hindi ang pananampalataya mo kay Kristo. Hindi ang relasyon mo kay Kristo. Mas lalo kang lalapit, mas lalo kang lalalim, mas lalo kang magpapasalamat at mag-worship kay Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may Jesus ka. At sabi mo sa kabila, siya ang firm foundation mo. Palakpakan po natin ang Lord. And this time, tatayo po tayong lahat. Come on. I know every one of us here ay kinakausap ng Panginoon.
And I'm not asking you right now, pikit mo yung mata mo, I'm not asking you right now kung ano mga shakings ng buhay mo or kung may pinagdadaanan ka mang shakings. Pero ano yung tinatayuan mo? Saan ka nakatayo ngayon? Come on, check yourself. Saan ka nga ba nakatayo ngayon? Saan ka nakadepende ngayon? Saan mo nakikita, hinuhugot yung security mo, yung confidence mo? You check your life. At malalaman mo kung saan yung security mo. Na kapag inalis mo yan, thinking mo guguho na yung buhay mo, thinking mo mawawasak na yung buhay mo, katapusan na ng buhay mo. But I wanna tell you, that's a lie. That's a lie. At yan ang pinapaniwala sa atin ng demonyo. Na sa pera ka kumapit. Pero pag nawala ang pera, I wanna tell you, pakiramdam din natin, tapos na ang buhay natin. Kung yun ang security mo, kung pera yung security mo. Maybe, ang pinagdedependaan natin, relationships. Na kapag mayroong pag-aaway, mayroong betrayal, mayroong awayan or what, pakiramdam natin, guguho na yung buhay natin. It's not hindi yan ang tunay na security mo. Check your life. Can you check your life? Maybe hindi mo lang to sinasabi sa iba, pero alam mo sa sarili mo, kung saan ka na nakadepende. Maybe noon, grabe, sobra kang dependent kay God, sa salita niya. Siyang confidence mo lamang na kahit anong dumaan sa napagsubok sa buhay mo, nalalampasan mo talaga. Pero ngayon, kamusta ka? Kamusta yung faith mo? Kamusta yung security mo? Kamusta yung foundation mo? Baka kaya sobra kang nadadala ng mga shaking sa buhay mo ay dahil mali nang pinagdedependehan. Mali na yung pinanghuhugutan mo ng security mo. Baka sa totoo lang, matagal ka nang nakatayo sa mga bagay na shakeable. Matagal ka nang nakatayo, nakadepende sa pera, sa trabaho, sa relasyon, sa posisyon, sa sariling lakas, sa mga plano mo sa buhay, sa mga mahal mo sa buhay. At baka ngayon, kaya ka nasasaktan, kaya ka natatakot, kaya ka nangangamba, kaya ka nag-aalala. Ay dahil ang mga bagay na inaasahan mo ay nagsisimula ng mayanig. Nagsisimula ng mawala isa-isa sa buhay mo. Nagsisimula ng alisin ng Lord sa buhay mo. Pero tandaan mo ito, hindi ka hinahayaan ng Diyos na ma-shake para sirain ka. Inaalaw niya mga shakings na yan para ipakita sa'yo kung saan ka talaga dapat nakadepende. Kung saan ka talaga dapat nakakapit. Para ipakita sa'yo kung ano yung pang-internal. At yun yung sigurado, yun yung security mo. Baka ang shaking na nararanasan mo ngayon ay hindi parusa. Pero ito ay pangkikising sa'yo ng Panginoon. Pagpapaalala sa'yo ng Panginoon, panawagan sa'yo ng Diyos. It's an invitation of God para bumalik ka na sa Kanya. Para bumalik ka na kumakapit sa Kanya, dumidepende sa Kanya. Kapatid, kapag ang lahat ay nayayanig, may Diyos at kariyan ng Diyos ang mananatili. So ngayon kung pagod ka na, kung basag na yung puso mo, kung natatakot ka sa future mo, sa dami ng kaguluhan na nangyayari ngayon sa paligid, kung parang hindi mo na kaya, lumapit ka ngayon sa tunay na security mo. Lumapit ka ngayon sa Diyos. Hayaan mo. Siya ang maging security mo. Siya ang maging confidence mo. Siya ang maging joy mo. Even sa gitna ng shaking sa buhay. Come on. Oh, kapatid, hindi
ng mundo. Hindi ka masesecure ng pera, mauubos yan. Hindi ka masesecure ng mga tao sa paligid mo, ng mga relasyon sa buhay mo. Maaari kang saktan ng tao, maaari kang iwanan ng tao, pero hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos. Hindi ka masesecure ng kahit ano pa mang position. Pwedeng mawala yan sa'yo, pwedeng alisin, pwedeng tanggalin yan sa'yo ng Diyos. Hindi ka masesecure ng trabaho mo, kahit gaano ka pa dyan katagal. Hindi ka masesecure ng kalusugan mo. Hindi ka masesecure ng kahit ano pa mang pwedeng i-over ng mundong ito. Ang tanging makakapag-secure lang sa'yo ay walang iba kundi ang Diyos. For He is faithful. He is gracious. Come on. Come on. Put your trust in Jesus. Put your faith in Jesus. Siya ang tunay na makakapag-secure sa'yo. Dahil siya ang unshakable foundation mo. Kaya sa mga oras na to, kung nararanasan mo na may mga bagay sa buhay mo na yayanig ng Lord, come on. Have a mindset. Lord, you're just letting me see and understand na tong mga nasishake na to, temporary lang. Hindi ko dapat pagdependehan. Hindi ko dapat kapitan. Hindi ito ang confidence ko. Come on. Anong sinishake ng Lord sa buhay mo? It only means pinapakita sa'yo ng Lord, hindi yan ang magbibigay ng security sa'yo. Hindi yan ang confidence mo. Come on. Dumating man ang bagyo, dumating man ang mga pagyanig sa buhay, dumating man ang mga problema at pagsubok, kung tama ang security mo, hindi ka mayayanig, hindi ka bibitaw, hindi ka aayaw, hindi ka susuko sa pananampalataya mo sa Diyos. Come on! I-declare mo ngayon, Lord, ikaw ang security ko. Jesus, ikaw ang confidence ko. Jesus, ikaw ang firm foundation ko. Come on. And if you are that person, you know, na sa buhay mo, wala ka pang pananampalataya kay Jesus, na firm foundation ng buhay mo, surrender your life to Him right now and receive Him as your Lord and Savior. Come on. And be secured. Be secured sa tunay na foundation ng buhay mo, Jesus Christ. Come on. Sing this to God. Again, ang tunay na secure, nagpapasalamat at nagwo-worship sa Diyos. Worship Him right now. Oh, Jesus. You are my firm foundation. Oh, Jesus. Come on, declare. Let the unshakable Jesus stay for the shaking of your heart right now. Thank you, Lord. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to closer. Come on, declare.
Lord. Thank you, Lord. Worship Him, worship Him. Thank you, Jesus. You're our firm foundation, Jesus. Mag-shake man ang lahat sa buhay namin. Mag-shake man, mayanig man ang mundo. But never ang faith namin sa iyo, Panginoon. Oh, we are secured. We are secured sa iyo, Diyos. Secured kami, Lord. Nayayanig man ang mga physical health namin. Nayayanig man ang mga finances namin. Lord, nayayanig man ang mga relationships na meron kami. Lord, nayayanig man ngayon ang trabaho namin. Lord, nayayanig man, Panginoon, kami sa school namin, God. But you are our security. Ikaw ang aming firm foundation, Lord. You are our unshakable God. Oh, thank you that we have you, Jesus. It's all by your grace, God. And salamat, Panginoon, that you give us the unshakable kingdom, Panginoon. Lord, yes, may certainty ang mga pagyanig sa buhay. Pero may certainty din, Panginoon, ang pangako mo, O Diyos. Pagdating sa eternal destiny ng mga nananampalataya sa iyo. Kaya patuloy kaming kakapit sa pananampalataya namin sa iyo. Hindi kami bibitaw, Panginoon. Ano mang pagsubok yan, mas lalo kaming kakapit, mas lalo kaming lalalim, Panginoon, sa iyo. Mas lalo namin itataas ang pasasalamat at papuri namin sa iyo. Mas lalo kaming luluhod sa iyo, Panginoon. Mas lalo kaming maglilingkod sa iyo. Mas lalo kaming magpapatuloy sa iyo, Panginoon, hanggang dulo, O Diyos. Hindi kami bibitaw, O Diyos. Salamat. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa amin that's giving us, Panginoon, confidence, giving us security, Lord God, and giving us, Panginoon, yung tunay na pag-asa na hindi namin nakukuha sa mundo, hindi namin makukuha sa temporary, pero sa iyo lamang, Panginoon. Thank you, God. Maraming salamat sa ginawa mo sa buhay namin. We love you, God. We praise your name, O Diyos. Lord, sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Thank you, Lord. Sa iyo po lahat, O Diyos, ng lahat ng pagsamba namin. We love you. We praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Come, best clap offering to God. Hallelujah. There's a reason to celebrate. Amen. There's a reason to celebrate. Come on. Once again, a great clap of praise for our Lord. Come on, church. Everybody shout the name of Jesus. Come on, shout. Jesus, 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 Jesus. Speak to every limitation. Speak to every limitation. Victory is my declaration. Say power that brings you from the grave. Lives in me, so I will give you praise. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Come on, we sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe. Come on, clap your hands up together. Come on, we say, I believe, I believe. Come on, church, we sing. We believe in Jesus. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Amen, amen. Sige po, taas po natin ang ating kamay and let's thank the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. You're our security, our firm foundation, our confidence, Panginoon.
And patuloy kaming dedepende sa'yo, O Diyos. Salamat, Lord, for inviting us again or for reminding us, Panginoon, kung kanino kami or kung saan dapat namin nilalagay ang security namin, kung kanino dapat kami sumasandal, lalo na sa mga panahon na kami ay may mga pinagdadaanan, kami may mga pagsubok na nararanasan, Lord. I pray na itong mga salita mo sa amin ngayon gives us confidence na harapin at i-overcome ano man ang pinagdadaanan namin ngayon or maaaring pwede namin pagdaanan, Panginoon. And Lord, I pray ito din ay magbigay pa sa amin ng encouragement, motivation, hope, Lord God, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan anumang sitwasyon sa buhay namin. We are still blessed, oh God, even sa mga shaking sa buhay namin. And so we continue to worship you. We continue to thank you, God. Lord, grateful pa din kami sa grasya mo at sa pagsama mo po, Panginoon, sa buhay namin. We love you, God. And this time, receive the blessing of the Lord. Come on, receive. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit, sa iyo po lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Magkamayan po tayo. Ingat po tayo sa ating pag-uwi.